So mga par, sa naging panayam nga po ni Teofimo Lopez Jr., nagbigay ito mga idol ng kanyang reaksyon sa bakbakan ni Canelo Alvarez sa Terence Crawford, kung saan ayon kay Teofimo Lopez Jr., hindi daw siya isang fan ng salitang meron daw rason na nilagyan ng dibisyon ng boxing sports. Dahil para kay Lopez mga idol, ang boxing daw ay labanan ng mga matapang na tao at skills sa bakbakan. Walang bilang daw mga idol o malaking kalaban. Kung meron ka daw talaga tunay na skills bilang isang tunay na fighter makipaglaban at kung paano manalo. Hindi naman direktang pinpoint ni Lopez mga idol, pero halata naman mga boss na para ito kay Terence Crawford. Parang dating kasi sa ating mga idol ang mga sinabi ni Lopez. Kung manalo si Crawford sa laban nito kay Canelo, masasabi talaga na mahusay talaga ito na fighter dahil ginamit ito ang kanyang tunay na galing sa bakbakan para manalo sa kalaban na di masamak na mas malaki sa kanya ng dalawang dibisyon. Pero kung matalo naman si Crawford, nagpapatunay lang ito mga idol na hindi ganun kagaling si Crawford kagaya sa inaasahan natin. Malamang mga idol ang reference ni Teofimo Lopez Jr. dito sa kanyang mga sinabi kay Crawford ay ang mga legend kagaya ni Pacman na simula sa lightweight lumaban sa welterweight at si Roy Jones Jr. na isang light heavyweight lumaban sa heavyweight sa title fight. Pero ang mas similar talaga dito mga idol sa kalagayan ni Crawford walang iba kundi kay Manny Pacquiao dahil kagaya ni Canelo mga idol, halimaw talaga noon si Oscar De La Hoya. Kaya sa linggo natin malalaman mga idol kung kaya ba i-break ni Crawford ang ginawa ni Pacman halos 15 years ago na matapos nito durugin ang 6th division champion na si Golden Boy. Samantala kung tuloy-tuloy nga po mga idol, ang pagbida ni Murodjon Akhmadalib sa kanyang lakas ay sa laban nito kontra kay Naoya Inoue sa linggo, kung saan mga idol, sinabi nito na one punch one kill daw ito sa laban kontra sa Japanese Monster. Dagdag pa dito mga idol, prangka din na sinabi ni Akhmadalib na mas malakas talaga ito kay Inoue sa bakbakan, pero sa ribat naman ni Inoue mga idol, nanatili ito na tahimik at pinakita nito ang resulta ng kanyang training kung saan bato-bato ang katawan nito. At kahapon lang nga po mga idol, nag-share naman po ng imahe isa sa mga kasamahan ni Inoue sa social media. Pinakita dito mga idol kung gaano talaga kalakas na klaseng fighter si Inoue. Halos may himatay mga idol ang training body ni Inoue sa kakasalo ng kanyang suntok. Ang lalakas talaga ng tinatapon ng suntok ni Inoue. Imagine mga idol, kahit isang suntok lamang makatama sa katawan o di kaya ulo ni Akma, ano kaya mangyayari sa kanya mga idol? Partida pa yan mga boss. Makapal pa na gloves ang suot ni Inoue at meron pa body armor ang kanyang coach. Pero halos mawala sa ulirat ang kanyang coach kapag natatamaan ito. Kaya good luck na lang talaga mga idol kay Akhmadalib sa linggo. Sa kabilang banda naman mga idol, angas ng Pinas General Casimero mapapalaban na sa buwan ng October sa Japan. Hindi pa malinaw mga idol ang detalye ng laban, pero ang target date daw mga idol, October 25 o di kaya October 26 sa Japan. Sakto ito mga idol dahil tapos na ang ban ni Casimero sa Japan matapos ito mag-overweight sa laban niya kay Sanchez. Kaya abangan natin to mga idol kung sinong fighter makakalaban ni Casimero at kung saan timbang ito lalaban. Ang importante ngayon mga idol, may laban na si Alas. Patuloy-tuloy na ang pagkuha nito sa kalawang sa kanyang katawan matapos ito hindi mapalaban ng isang taon.